Magandang gabi. Welcome sa Pampatulog Stories. Shout out sa ating mga avid listener. Kabilang sina Jennifer Morla from Macau, Maria Flor Alpuerto, at sa Panganya from Cebu, Eric Maglonzo from Baliwag, Bulacan, Rhoda Padlan Caballero from Bahrain, at sa iba pang sumusubaybay sa ating mga kwento. Maraming salamat sa inyong suporta. Bago tayo magsimula sa ating kwento ngayong gabi, hinga muna tayo ng malalim. At habang marahang humuhupa ang ingay ng buong araw, hayaan mong dalhin ka ng gabing ito sa isang tahimik na baryo sa gitna ng malalawak na palayan kung saan may isang tunog na araw-araw ay sumasabay sa hangin. Tahimik ang umaga sa baryo ng San Felipe. Ang mga ibon ay marahang umaawit sa pagitan ng mga puno ng niyog. Sa dulo ng makitid na pilapil, lampas sa mga tanim na palay, lampas sa maliit na sapa na tinatawid ng mga bata tuwing hapon. Naroon ang isang lumang gilingan, isa iyong matandang gilingan na yari sa kahoy. Ang bubong ay kalawangin na. Ang mga poste ay kopas na sa tagal ng panahon. Ngunit sa kabila ng edad nito, patuloy pa rin itong umiikot. Ikot, langit-ngit. Ikot, langit-ngit. Araw-araw, parang may sarili itong awit. Isang awiting tanging ang baryo lamang ang nakakaintindi. Ang nag-aalaga sa gilingang iyon ay si Mang Isko. Matanda na si Mang Isko. Bahagya ng kuba ang likod. Maputi na ang buhok. At mabagal ang kanyang mga hakbang. Ngunit sa kabila ng kanyang edad, matatag pa rin ang kanyang mga kamay. At sa bawat galaw niya, makikita mong sanay na siya sa kanyang ginagawa. Hindi siya palasalita. Hindi rin siya mahilig sa maraming tao. Ngunit kilala siya ng buong baryo. Kapag may magpapagiling ng palay, kay Mang Isko sila pumupunta. Kapag may gustong magpahinga sa lilim, sa gilid ng kanyang gilingan sila nauupo. At kapag gusto lamang ng isang tao ng katahimikan, doon sila tumatambay, nakikinig sa tunog ng kahoy at sa pag-ihip ng hangin sa ibabaw ng palayan. May isang batang lalaki sa baryong iyon na halos araw-araw ay napapahinto sa paglalakad. Tuwing naririnig niya ang tunog ng gilingan, ang pangalan niya ay Lucas. 10 taong gulang pa lamang siya, payat, mahilig tumakbo ng nakapaa sa pilapil, at likas na mausisa sa mga bagay na hindi niya naiintindihan. Tuwing umaga bago pumasok sa paaralan, napapalingon siya sa dulo ng palayan sa direksyon ng lumang gilingan. At tuwing hapon naman, kapag pauwi na siya, muli niyang naririnig ang parehong tunog. Ikot, langit-ngit. Ikot, langit-ngit. Parang may kung anong humihila sa kanya. Isang tahimik na paanyaya. Isang lihim na gustong ipakita ng hangin. Mama, sino po si Mang Isko? Tanong niya minsan habang naghahapunan. Ang kanyang ina ay ngumiti. Siya ang bantay ng gilingan sa dulo ng baryo. Matagal na siyang nandun bago ka pa ipinanganak. Bakit po parang lagi siyang mag-isa? May mga taong sanay sa katahimikan at may mga taong natutong doon mamuhay. Hindi lubos na naintindihan ni Lucas ang ibig sabihin noon. Ngunit mula sa gabing iyon, lalo lamang siyang naging mausisa. Kinabukasan, pagkatapos ng klase, imbes na dumiretso pa uwi,
Tinahak niya ang makitid na pilapil papunta sa dulo ng palayan. Marahang humahampas ang hangin sa kanyang balat. Umaalo ng palay sa magkabilang gilid niya, at habang papalapit siya, mas lumilinaw ang tunog ng gilingan. Ikot, langit-ngit. Ikot, langit-ngit. Huminto siya ilang hakbang mula sa pintuan. Sa loob, nakita niya si Mang Isko. Tahimik itong nagbubuhat ng sako ng palay. Dahan-dahan, ngunit sigurado ang bawat kilos. Napatingin ang matanda sa kanya. At sa unang pagkakataon, nagtama ang kanilang mga mata. Hindi nagsalita si Lucas. Hindi rin nagsalita si Mang Isko. Tanging ang gilingan lamang ang naririnig. Umiikot, umaawit, parang naghihintay. At sa ilalim ng lumang bubong ng kahoy, sa gitna ng ginintuang palayan, nagsimula ang isang kwento na hindi pa alam ni Lucas na magbabago sa kanyang buhay. Tahimik ang hangin ng hapong iyon at ang araw ay unti-unti nang lumalambot habang si Lucas ay nakatayo pa rin sa may bungad ng lumang gilingan. Hindi siya makagalaw, hindi dahil sa takot, kundi dahil hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Si Mang Isko ay tumingin lamang sa kanya. Pagkatapos ay marahang itinabi ang sako ng palay. At bakit ka narito, iho? Banayad ang tinig nito. Magaspang sa edad, ngunit hindi nakakatakot. Nagkamot si Lucas sa ulo. Wala po, gusto ko lang pong makita ang gilingan. Bahagyang nangumiti si Mang Isko. Kung ganon, lumapit ka. Hindi iyan nangangagat. Dahan-dahang lumapit si Lucas. At habang papasok siya sa loob, naamoy niya ang halimuyak ng tuyong palay, ng kahoy, at ng lumang bakal na ilang taon nang ginagamit. Malapitan niyang nakita ang malaking kahoy na umiikot. Ang mga butil ng palay ay dumaraan dito. At maya-maya, lumalabas na malinis na bigas. Nanlaki ang kanyang mga mata. Parang magic po. Bulong niya. Napatawa ng mahina si Mang Isko. Hindi magic. Trabaho lang ng panahon at tiyaga. Tahimik na pinanood ni Lucas ang bawat proseso. Kung paano ibinubuhos ang palay. Kung paano umiikot ang makina. Kung paano unti-unting nagbabago ang anyo ng bawat butil. Pagkaraan ng ilang minuto, lumapit si Mang Isko sa isang maliit na mesa sa gilid. May kinuha siyang dahon ng saging at inilapag dito ang 2 pirasong bibingka. Umupo ka muna. Mukhang kanina ka pa nanonood. Nagulat si Lucas. Para po sa akin. Tumango ang matanda. Tahimik silang naupo sa gilid ng gilingan. Habang sa kanilang likuran, patuloy ang pag-iikot ng lumang kahoy. Bakit po hindi kayo nagsasawa rito? Tanong ni Lucas habang kumakain. Napatingin si Mang Isko sa palayan. Sa malayo, umaalon ang mga tanim sa hangin. Kapag araw-araw mong kasama ang isang bagay, matututunan mong mahalin kahit ang katahimikan nito. Hindi agad sumagot si Lucas. Pinag-isipan niya ang narinig. Bagaman bata pa siya, ramdam niyang may lalim ang mga salitang iyon. Mula noon, naging madalas na ang pagdalaw niya. Tuwing pagkatapos ng klase, dumadaan siya sa gilingan. Minsan para manood, minsan para tumulong magwalis,
minsan para lang maupo at makinig sa tunog ng kahoy. At sa bawat araw, unti-unting natututo si Lucas. Natutunan niyang ang palay ay hindi agad nagiging bigas. Dumaan muna ito sa init ng araw, sa ulan, sa pag-aani, sa pagbibilad, bago makarating sa gilingan. Lahat ng magagandang bagay, dumaraan muna sa proseso. Sabi ni Mang Isko isang hapon, pinagmamasdan nila ang mga butil na bumabagsak sa sisidlan. Hindi minamadali ang magagandang bagay. Kahit ang palay, kahit ang tao, tahimik si Lucas. Nakikinig lamang. Tinatanggap ang bawat salita na para bang maliliit na binhing itinatanim sa kanyang puso. Dumating ang mga araw na hindi na siya kailangang yayain. Kapag naroon si Lucas, parang may dagdag na sigla ang lumang gilingan. At kahit hindi pala salita si Mang Isko, unti-unti niyang nasanay ang sarili sa presensya ng batang palaging naroon. Isang hapon, habang papalubog ang araw at kulay kahel ang buong palayan, biglang tinanong ni Lucas, "Mang Isko, gaano na po katagal ang gilingan na ito?" Napahinto ang matanda. Tumingin siya sa lumang poste ng kahoy. Parang may alaalang bumalik sa kanyang isip. Mas matanda pa iyan kaysa sa akin. At bawat piraso ng kahoy na nakikita mo rito, may sariling kwento. Nanlaki ang mata ni Lucas. Talaga po, bahagyang umumiti si Mang Isko. Kung babalik ka bukas, ikukwento ko sa iyo. At sa gabing iyon, habang naglalakad pa uwi si Lucas, mas magaang ang kanyang mga hakbang. Dahil bukas, hindi na lamang siya pupunta sa gilingan. Babalik siya para sa unang kwento na nakatago sa loob ng lumang kahoy. Kinabukasan, mas maaga pa kaysa dati ang pagdating ni Lucas sa gilingan. Ang araw ay hindi pa lubos na mataas. Ngunit naroon na siya, nakahawak sa gilid ng pintuan at nakangiting tila may hinihintay na regalo. Napansin siya ni Mang Isko at bahagyang natawa. "Talagang sabik ka sa kwento, ano?" Tumango si Lucas. "Opo, sabi niyo po may kwento ang bawat kahoy dito." Tahimik na pinatay ni Mang Isko ang gilingan. At sa unang pagkakataon na wala ang tunog na araw-araw ay bumabalot sa lugar, biglang naging mas tahimik ang buong paligid. Mas narinig ang mga ibon. Mas narinig ang hangin sa palayan. Mas narinig maging ang sarili nilang paghinga. "Halika," sabi ng matanda. "May ipapakita ako sa iyo." Dinala niya si Lucas sa pinakaloob ng gilingan, sa likod ng malalaking poste, kung saan may maliit na silid na yari rin sa lumang kahoy. Madilim iyon, ngunit may liwanag na pumapasok mula sa pagitan ng mga tabla at sumasayaw ang mga sinag ng araw sa alikabok ng hangin. Sa isang sulok, may lumang baul. Binuksan iyon ni Mang Isko ng marahan at isa-isang inilabas ang mga laman. May lumang martilyo, kupas na pisi, isang maliit na kahon ng pako, at mga larawan na halos dilaw na sa katagalan. Ang gilingan na ito, itinayo ko kasama ang asawa ko. Napatingin si Lucas sa kanya. "May asawa po kayo?" Ngumiti si Mang Isko. Isang ngiting may halong lungkot at lambing. "Meron." Si Pilar. Ipinakita niya ang isang lumang larawan. Isang babaeng mahaba ang buhok,
Nakangiti habang nakatayo sa harap ng bagong tayong gilingan. Siya ang unang naniwala na kaya kong magpatayo nito. Noon, wala pa rito kundi damo, putik, at pangarap. Tahimik na nakinig si Lucas. Tuwing umaga, magkasama kaming nag-aayos ng palay. Tuwing gabi, magkasama kaming nagbibilang ng kinita. At kapag walang tao, nakaupo lang kami rito, nakikinig sa hangin. Napatingin si Lucas sa paligid. Biglang tila naging mas buhay ang lugar. Parang sa bawat sulok, may bakas ng nakaraan. Itinuro ni Mang Isko ang isang poste sa kanan. Diyan tumama ang martilyo ko. Nang una akong matutong gumawa ng bubong, itinuro ang isang bahagi ng sahig. Diyan natapon ang unang sako ng palay na giniling namin. Itinuro ang bintana. Diyan lagi nakaupo si Pilar kapag umuulan. Habang nagsasalita ang matanda, parang unti-unting napupuno ng alaala ang buong silid. Hindi na lamang iyon lumang gilingan. Isa na itong bahay ng mga alaala. Bakit po hindi nyo na lang ibinenta ang gilingan? Tanong ni Lucas. Kung kayo na lang po mag-isa rito. Tumingin si Mang Isko sa paligid at marahang hinaplos ang lumang kahoy ng poste. May mga bagay sa buhay na hindi sinusukat sa halaga ng pera. May mga lugar na nagiging bahagi na ng puso mo. Tumango si Lucas. Bagaman bata pa, ramdam niyang tama ang mga salitang iyon. Sa mga sumunod na araw, mas lalo siyang naging malapit kay Mang Isko. Hindi na lamang siya nakikinig sa kwento. Natututo na rin siyang tumulong. Habang nagwawalis siya ng mga butil sa sahig, ikinukwento ni Mang Isko kung paano minsang nasalanta ng bagyo ang baryo at ang gilingan ng naging kanlungan ng mga tao. Habang inaayos nila ang mga sako, ikinukwento niya kung paano minsang halos walang makain ng baryo at pinili niyang magpagiling ng libre para sa lahat. Hindi lang ito lugar ng trabaho. Sabi ni Mang Isko, maraming tao ang nagdaan dito na hindi lang bigas ang kailangan, kundi pahinga, kundi katahimikan, kundi kausap. Napatingin si Lucas sa lumang kahoy na dingding at sa unang pagkakataon, naintindihan niya, hindi pala makina ang puso ng gilingan. Hindi rin ang umiikot na kahoy, kundi ang mga taong dumaan dito at ang mga kwentong naiwan nila. Pagsapit ng hapon, muling pinaandar ni Mang Isko ang gilingan. At nang muling umikot ang lumang kahoy, iba na ang tunog nito para kay Lucas. Hindi na lamang iyon langit-ngit. Hindi na lamang iyon pag-ikot. Para na iyong mga bulong ng nakaraan. Mga alaalang ayaw mawala. Mga kwentong patuloy na nabubuhay. At sa ilalim ng bubong ng lumang gilingan, habang umiikot ang kahoy sa dapit hapon, unti-unting natutunan ni Lucas na may mga lugar palang tahimik sa labas dahil napakarami na nilang kwentong iniingatan sa loob. Lumipas ang mga linggo at halos araw-araw na si Lucas sa gilingan. Kung dati nanonood lamang siya, ngayoy marunong na siyang tumulong. Siya na ang nagwawalis ng sahig tuwing umaga. Siya na ang nag-aayos ng mga sisidlan ng bigas. Siya na rin ang nagdadala ng tubig para kay Mang Isko. At sa bawat araw, may bagong natutunan ng kanyang mga kamay. Ngunit higit sa lahat,
May bagong natutunan ang kanyang puso. Isang umaga, habang inaayos nila ang mga sako ng palay, nagmadali si Lucas sa pagtali ng lubid. Ngunit mali ang pagkakatali niya at bumuka ang sako. Kumalat sa sahig ang mga butil. "Ay!" sigaw niya. "Pasensya na po." Akala niya'y magagalit si Mang Isko. Ngunit ang matanda ay yumuko lamang at nagsimulang damputin ang mga butil. "Halika, tulungan mo ako." Tahimik silang namulot, isa-isa, dahan-dahan. "Mang Isko, hindi po ba kayo galit?" Umiling ang matanda. Kung bawat pagkakamali ay sasagutin ng galit, walang batang matututo. Napayuko si Lucas at mas maingat niyang dinampot ang mga butil. "Ang mahalaga, natutunan mo." Mula noon, mas naging maingat si Lucas. Ngunit natutunan din niyang huwag matakot sa pagkakamali. Dumating ang mga araw na maraming tao ang pumupunta sa gilingan. Mga magsasakang bagong ani, mga nanay na nagpapagiling ng bigas, mga matatandang gustong makiupo sa lilim. At doon nakita ni Lucas na hindi lamang palay ang dinadala ng mga tao kay Mang Isko. May ilan na nagdadala ng pagod, may ilan na nagdadala ng lungkot, may ilan na nagdadala ng problema. At sa paanuman, lahat sila'y gumagaan ng pakiramdam kapag umaalis. Isang tanghali, dumating si Aling Berta. Tahimik itong naupo sa gilid ng gilingan. Hindi siya nagsasalita. Hindi rin siya nagpapagiling. Tumingin si Lucas kay Mang Isko. Ngunit ang matanda ay tumango lamang, na para bang sinasabing hayaan lang siya. Makalipas ang ilang minuto, nagsalita si Aling Berta. "Namiss ko lang siya," mahina niyang sabi. Alam agad ni Lucas kung sino ang tinutukoy nito. Ang asawa nitong namatay noong nakaraang taon. Walang sinabi si Mang Isko. Lumapit lamang siya at inilapag ang isang tasa ng mainit na salabat sa tabi nito. Tahimik silang tatlo, nakikinig sa ikot ng gilingan at sa hangin sa labas. Maya-maya, tumulo ang luha ni Aling Berta. At pagkatapos noon, unti-unti siyang ngumiti. Parang gumaan ang dibdib. Pagkaalis nito, hindi napigilang magtanong ni Lucas, "Mang Isko, bakit po wala kayong sinabi?" Tumingin ang matanda sa umiikot na kahoy. Hindi lahat ng sugat ginagamot ng salita. Napatahimik si Lucas. Minsan, ang kailangan lang ng tao ay lugar na tahimik at isang taong hindi sila minamadali. Tumimo iyon sa isip ni Lucas. Sa mga sumunod na araw, napansin niyang iyon nga ang ginagawa ni Mang Isko sa lahat. Hindi siya nagmamadali sa tao. Hindi siya nagmamadali sa trabaho. Hindi siya nagmamadali sa buhay. Kapag may mainip na customer, ngumingiti lamang siya. Kapag may batang magulo, hinahayaan niya munang mapagod. Kapag may problemadong bisita, binibigyan niya ng oras. At doon natutunan ni Lucas na may kakaibang lakas pala ang marunong maghintay. Isang hapon, habang pinagmamasdan nila ang palubog na araw, tanong ni Lucas, "Mang Isko, bakit po parang hindi kayo kailanman nagmamadali?" Ngumiti ang matanda at tumingin sa malawak na palayan. Dahil ang palay, hindi mo mapipilit tumubo ng mas mabilis. Tumigil siya sandali
ang ulan. Hindi mo mapapabagsak kung hindi pa oras. Napatingin siya kay Lucas. At ang tao, hindi mo mapipilit maging handa bago ang tamang panahon. Tahimik ang batang nakinig. Habang ang mga salitang iyon, unti-unting lumulubog sa kanyang puso. At sa dapit hapon, habang ang hangin ay marahang humahaplos sa palayan, at ang lumang gilingan ay patuloy na umiikot, isang batang minsang sabik sa lahat ng bagay, ang natutong bumagal, natutong maghintay, at natutong maunawaan na may mga bagay sa buhay na mas nagiging maganda kapag hindi minamadali. Lumipas ang mga buwan. At tulad ng palay na unti-unting yumuyuko kapag hinog na, unti-unti ring bumibigat ang katawan ni Mang Isko. Mas madalas na siyang umupo. Mas madalas na siyang huminto upang huminga. At mas madalas nang si Lucas ang gumagawa ng mabibigat na trabaho. Ngunit kahit humihina ang kanyang katawan, hindi nabawasan ang linaw ng kanyang mga mata. Naroon pa rin ang parehong init, ang parehong kabaitan, at ang parehong katahimikan na dati nang bumabalot sa kanya. Isang umaga, habang pinagmamasdan niya si Lucas na nagbubuhat ng sako ng palay, mahina siyang ngumiti. Mas mabilis ka na kaysa sa akin ngayon. Napangiti si Lucas. Kayo pa rin po ang mas magaling. Umiling si Mang Isko. Hindi na habang buhay. Natahimik si Lucas. May kakaibang bigat sa simpleng salitang iyon. Mula noon, sinimulan ni Mang Isko na ituro sa kanya ang mga bagay na dati ay siya lamang ang nakakaalam. Kung paano linisin ang loob ng makina kapag maulan. Kung paano maririnig sa tunog ng kahoy kung may piyesang luluwag. Kung paano hahawakan ng lumang pingga nang hindi nababali. Ngunit higit pa sa mga iyon, itinuro rin niya ang mga bagay na hindi kayang isulat sa papel. Kapag may dumating na pagod, bigyan mo muna ng tubig bago tanungin ang kailangan. Kapag may batang makulit, huwag agad pagalitan. Baka gutom lang iyon. Kapag may matandang gustong umupo lang dito, hayaan mo. Minsan ang katahimikan ang hanap nila. Isa-isang iniingatan ni Lucas ang bawat salita, parang mga butil ng palay na hindi dapat matapon. Isang dapit hapon, habang kulay ginto ang buong palayan, may inilabas si Mang Isko mula sa maliit na kahon sa ilalim ng mesa. Isang lumang susi at isang kupas na kwaderno. Iniabot niya iyon kay Lucas. Ano po ito? Ang susi ng baul sa likod at ang talaan ng gilingan. Binuklat ni Lucas ang kwaderno. Punong-puno iyon ng sulat kamay. Mga pangalan ng magsasaka, mga tala ng ani, mga paalala sa pag-aayos ng makina, at maliliit na mensahe sa gilid ng mga pahina. May isang pahina na may nakasulat. Alagaan mo ang gilingan gaya ng pag-aalaga mo sa isang kaibigan. Napatingin siya kay Mang Isko. Mang Isko, bakit niyo po ibinibigay sa akin ito? Tumingin ang matanda sa umiikot na kahoy. Sa tunog nitong matagal nang kasama sa kanyang buhay. Dahil hindi habang buhay ang katawan ko. Pero gusto kong tumagal pa ang lugar na ito. Nanginig ang dibdib ni Lucas. Huwag niyo pong sabihin iyan. Ngumiti si Mang Isko. Banayad. Parang taong tanggap na ang takbo ng panahon. Lahat ng bagay may wakas. Lucas. Tumigil siya sandali.
at tumingin sa malawak na palayan. Ang mahalaga, may magpapatuloy. Hindi nakaimik si Lucas. Ramdam niyang mabigat ang hangin sa paligid. Mula noon, mas lalo niyang sineryoso ang bawat araw sa gilingan. Mas maaga siyang dumarating. Mas maingat siyang kumikilos. Mas matagal siyang nakikinig. At sa bawat araw, mas lalo niyang naiintindihan na hindi lang trabaho ang ipinapasa sa kanya, kundi tiwala, pagmamahal, at isang pamana na higit pa sa kahoy at bakal. Isang gabi, habang nakaupo sila sa labas ng gilingan at pinapanood ang mga bituin sa ibabaw ng palayan, mahinang nagsalita si Mang Isko. Lucas, kapag tumigil ang gilingan balang araw, napalingon ang bata. Huwag mong isipin na tapos na ang awit nito. Tumingin siya sa lumang makina. Ang mga bagay na minahal ng totoo, hindi nawawala. Nag-iiba lang ng paraan ng pananatili. At sa gabing iyon, habang marahang umiihip ang malamig na hangin sa bukid, at ang mga kuliglig ay umaawit sa dilim, tahimik na umuwi si Lucas. Bit-bit ang susi, ang kwaderno, at ang pakiramdam na papalapit na ang isang bagay na ayaw pa niyang harapin. Dumating ang isang umaga. Nakakaiba ang pakiramdam ng buong baryo. Tahimik ang hangin. Mabagal ang galaw ng mga dahon. At may kung anong bigat sa dibdib ni Lucas na hindi niya maipaliwanag. Gaya ng nakasanayan, maaga siyang nagtungo sa gilingan. Ngunit habang papalapit siya, napahinto siya. Dahil sa unang pagkakataon, wala siyang narinig. Walang ikot. Walang langit-ngit. Walang awit ng lumang kahoy. Tahimik ang gilingan. At sa katahimikang iyon, parang may kumurot sa kanyang dibdib. Mabilis siyang tumakbo papasok. Nandun si Mang Isko. Nakaupo sa kanyang lumang silya sa tabi ng bintana. Tahimik. Nakapikit, at tila payapang natutulog. Mang Isko. Mahina niyang tawag. Walang sagot. Lumapit siya. Lumuhod sa tabi ng matanda. At dun niya naramdaman ang katahimikang hindi na natutulog, kundi namamaalam. Hindi siya sumigaw. Hindi siya gumalaw agad. Umupo lamang siya roon. Hawak ang malamig na kamay ng taong nagturo sa kanya kung paano mabuhay ng dahan-dahan. At sa labas, ang palayan ay patuloy na umaalon sa hangin na para bang walang nagbago. Ngunit para kay Lucas, parang tumigil ang buong mundo. Mabilis kumalat ang balita sa baryo. Isa-isang dumating ang mga tao. Mga magsasaka, mga ina, mga matatanda, mga batang minsang pinaupo ni Mang Isko sa lilim ng gilingan. Lahat ay tahimik. Walang kailangang sabihin. Dahil ang pagkawala ng mabuting tao ay katahimikang nauunawaan ng lahat. Sa araw ng burol, hindi pinaandar ang gilingan. Sa halip, bukas ang pintuan nito at sa loob, nakalagay ang larawan ni Mang Isko. Nakangiti gaya ng dati. Sa paligid niya, nakapaligid ang mga sako ng palay, ang lumang martilyo, ang kanyang sombrero, at ang kupas na kwaderno. Isa-isang lumapit ang mga taga-baryo. May nagsabing, "Nung wala akong makain,
Siya ang tumulong sa amin. May nagsabing, nung namatay ang asawa ko, dito ako unang umiyak. May nagsabing, hindi magiging pareho ang baryo kung wala siya. Tahimik na nakinig si Lucas habang mas lalo niyang naiintindihan kung gaano kalaki ang iniwang bakas ng isang taong akala niya'y simpleng tagapagpaikot lamang ng makina. Lumipas ang ilang araw. Nanatiling sarado ang gilingan at sa bawat umaga, masakit para kay Lucas ang katahimikang bumabalot sa dulo ng palayan. Sanay siyang marinig ang ikot nito. Sanay siyang makita si Mang Isko sa pintuan. Sanay siyang marinig ang mabagal nitong tinig. Ngunit ngayon, hangin na lamang at alaala. Isang hapon, umupo siya sa harap ng gilingan. Hawak ang lumang kwaderno. Binuklat niya iyon. At sa huling pahina, may nakita siyang sulat na tila hindi niya napansin noon. Kung binabasa mo ito, malamang ay tahimik na ang gilingan. Ngunit huwag mo itong hayaang manatiling ganun. Ang mga lugar na minahal ng maraming tao ay hindi dapat mamatay kasabay ng nag-alaga rito. Nanginig ang mga kamay ni Lucas habang patuloy siyang nagbabasa. Kung handa ka na, paikutin mo ulit ang kahoy at hayaan mong marinig ng baryo na ang mga mabubuting bagay ay nagpapatuloy. Tumulo ang luha niya. Tahimik, mabagal, parang ulan sa hapon. At sa unang pagkakataon mula nang mawala si Mang Isko, tumayo siya, huminga ng malalim, at tumingin sa lumang gilingan. Kinabukasan, mas maaga pa sa pagsikat ng araw, nagising si Lucas. Tahimik ang buong baryo. Ngunit sa kanyang dibdib, may bagong tibok. Tinahak niya ang pamilyar na pilapil. Habang ang hamog ay nakadikit pa sa mga dahon, at ang unang liwanag ng umaga ay marahang bumabalot sa palayan. Pagdating niya sa gilingan, tumigil siya sa harap ng pintuan. Huminga siya ng malalim, at marahang itinulak ang lumang kahoy na pinto. Lumangit-ngit ito. Parang kinikilala ang kanyang pagdating. Pumasok siya. At sa unang pagkakataon, mag-isa niyang hinarap ang katahimikan ng lugar. Ngunit hindi na ito parehong katahimikan ng lungkot. Ito'y katahimikang naghihintay. Maingat niyang inilapag ang kamay sa lumang makina, sa kahoy na minsang hinaplos ni Mang Isko, sa pinggang minsang itinuro sa kanya, sa bawat bahagi ng gilingan na ngayon ay parang nakatingin sa kanya, na para bang nagtatanong, handa ka na ba? Napapikit si Lucas. At sa isip niya, parang narinig niya ang tinig ni Mang Isko. Hindi kailangang maging perpekto. Kailangan mo lang magsimula. Marahan niyang hinila ang pingga. At sa unang sandali, walang nangyari. Ngunit muli niyang sinubukan. Mas buo ang kapit. Mas matatag ang loob. At pagkatapos, umandar ang lumang makina. Ikot. Langit-ngit. Ikot. Langit-ngit. Napapikit si Lucas. At tumulo ang kanyang luha dahil sa tunog na iyon. Parang bumalik ang lahat. Parang naroon muli si Mang Isko. Nakangiti sa gilid. Nakamasid lamang. At tahimik na ipinagmamalaki siya. Hindi nagtagal. Isa-isang dumating ang mga taga-baryo. Napahinto sila sa gitna ng daan.
Nang marinig muli ang tunog ng gilingan at nang makita nilang si Lucas ang nagpapaikot nito, unti-unti silang ngumiti. Bumalik na ang awit ng gilingan, bulong ng isang matanda. Mula noon, muling nabuhay ang dulo ng palayan. Dumating muli ang mga magsasaka, ang mga batang gustong sumilip sa loob, ang mga matatandang naghahanap ng lilim at katahimikan. At tulad ng ginawa ni Mang Isko, tinanggap sila ni Lucas ng may kabaitan. Kapag may pagod, inaalok niya ng tubig. Kapag may lungkot, binibigyan niya ng upuan. Kapag may batang mausisa, pinapasilip niya sa loob ng makina. At kapag may nagkamali, hindi siya agad nagagalit. Dahil naaalala niya kung paano siya minsang tinuruan. Lumipas ang mga taon, ang batang minsang tumakbo ng nakapaa sa pilapil ay unti-unting naging binatang matatag. Ngunit hindi niya kailanman iniwan ang gilingan. Sa bawat umaga, siya pa rin ang unang nagbubukas nito. Sa bawat hapon, siya pa rin ang huling nagsasara. At sa ibabaw ng pintuan, may bagong karatulang kahoy. Ang lumang gilingan ni Mang Isko sa ilalim noon. Mas maliit ang nakaukit. Pinagpapatuloy ng batang natutong maghintay. At tuwing may batang nagtatanong, "Sino po si Mang Isko?" Ngumingiti si Lucas at tumitingin sa umiikot na kahoy. Bago niya sagutin, siya ang dahilan kung bakit marunong ako makinig. Siya ang nagturo sa akin na hindi minamadali ang mahahalagang bagay. At siya ang taong nagpatunay na kahit mawala ang isang tao, maiiwan pa rin ang kabutihan niya sa mga pusong natutunan niyang mahalin. Sa paglipas ng panahon, maraming nagbago sa baryo. May mga bagong bahay, may mga bagong mukha, may mga batang lumaking matatanda. Ngunit sa dulo ng palayan, naroon pa rin ang lumang gilingan. Patuloy na umiikot, patuloy na umaawit. At sa bawat ikot ng kahoy, sa bawat lagaslas ng butil ng palay, sa bawat hangin na dumadampi sa bukid, tila ba naroon pa rin si Mang Isko, tahimik, nakangiti, nagbabantay, at kung sakaling mapadpad ka balang araw sa isang baryong may malawak na palayan at makarinig ka ng lumang gilingang umaawit sa hangin, pakinggan mong mabuti. Baka sa pagitan ng bawat ikot at bawat langit-ngit ng kahoy, may isang matandang tinig kang marinig. Banayad, mabagal, at puno ng pagmamahal na para bang bumubulong. Hindi kailanman tumitigil ang mga kwentong minahal ng totoo. Tahimik ang palayan, marahang umiihip ang hangin, at sa dulo ng baryo, patuloy na umiikot ang lumang gilingan. At ngayon, tahimik na muli ang palayan. Ang hangin ay marahan ng humuhuni sa gabi. At sa dulo ng baryo, patuloy pa ring umiikot ang lumang gilingan. Marahil sa bawat pag-ikot nito, may isang alaala na muling nabubuhay, isang aral na hindi nalilimutan, at isang kabutihang patuloy na ipinapasa mula sa isang puso patungo sa susunod. Sana'y dinala ka ng kwentong ito sa isang lugar ng katahimikan at nagpapaalala sa iyo na ang mabubuting taong minahal natin ay hindi tunay na nawawala. Nananatili sila sa mga alaalang iniwan nila, sa kabutihang itinuro nila,
at sa mga pusong binago nila. Ngayon, hayaan mo nang bumigat ang iyong mga talukap. Hayaan mong ang gabi ang yumakap sa iyong pagod. At habang unti-unti kang dinadala ng antok, alalahanin mo na tulad ng lumang gilingan, kahit tahimik ang mundo, patuloy pa ring umiikot ang kabutihan. Matulog ka ng mahimbing at magkita tayong muli sa susunod nating kwento. Magandang gabi.